Kamusta ka kwentuhang kakaiba? Baka maaari ka na mag-subscribe or mag-follow sa ating channel. Malaki ang matutulong nito sa ating channel upang ma-improve ang ating mga content, upang makabili tayo ng maayos na equipments at makagamit ng applications para mapaganda at ating mga videos. Kaya kung hindi ka pa naka-follow or naka-subscribe, talagang malaki ang maitutulong nito sa amin. Kung gagawin mo ito ngayon, salamat at God bless you. Simulan na natin. Sa panahon ngayon ay marami pa din sa atin ang patuloy na iniwala sa mga pamahiin na minana pa natin sa ating mga ninuno noon, tulad na lamang ng isang bayan. Sa bandang dulo na parte ng ating bansa, ang bayan ng Kumiling. Patuloy pa din nilang pinaniniwalaan ang mga lumang kasabihan o paniniwala, tulad na lang ng huwag na huwag mag-iiwan ng tsinelas sa labas ng pinto pagsapit ng gabi. Ayon sa mga matatanda, hindi raw iyon dahil sa magnanakaw, kundi para sa mga nilalang na hindi dapat inaanyayahan sa ating mga tahanan, lalo na pag sumapit na ang gabi. Subalit kahit anong paliwanag, ay hindi naniwala sa mga gantong bagay si Mel. Bagong lipat lang siya sa inuupahang bahay sa bayan ng Kumiling, isang maliit na tahanan sa dulo ng isa sa mga eskinita. Tahimik, malamig, at laging may kakaibang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Isang gabi, pagod si Mel galing sa trabaho. Pagdating niya, hinubad niya ang kanyang suot na tsinelas at iniwan sa labas ng pinto. Naalala niya ang sabi ng mga tao sa lugar, subalit wala naman siguro mangyayari. Bulong niya. Sabay pasok at sara ng pinto. Bandang hating gabi, nagising siya sa tunog na parang may naglalakad sa labas. Pinakinggan niya. Mabagal. Mabigat. Parang basa ang sahig na nilalakadan ng kung sino o anuman ang nadidinig niya. Napatayo siya at sumilip sa siwang ng bintana. Subalit wala siyang nakita kung hindi kadiliman lang ng gabi. Tahimik ang eskinita. Ngunit nang bumalik siya sa paghiga, narinig niya ulit ang tunog. Ngayong mas malapit. At parang sa mismong tapat na ng pinto. Baka pusa lang, pilit niyang inisip. Pero ramdam niyang may kung anong mali. Maya-maya may marahang katok. Tok, tok, tok. Nanlamig ang batok niya. Mel! Bulong ng isang boses. Sa kabilang panig ng pinto, paos. Basag. Napaatras siya. Wala pang masyadong nakakakilala sa kanya sa bayan at wala din inemeen siyang kamag-anak na nakatira sa malapit. Mel, naiwan mo ang tsinelas mo. Nanginginig siyang lumapit sa pinto pero hindi niya ito binuksan. Imbis, sumilip siya sa siwang sa ilalim. May nakita siyang dalawang paa, maputla, mahahaba ang mga daliri, at parang nakabaluktot ang mga ito. Dahan-dahan, gumalaw ang mga paa. Papalapit sa siwang. Papasok mo ako, bulong ng boses. Biglang gumalaw ang doorknob. Nakalak naman ito, pero umiikot na tila sinusubukan buksan ng nasa kabilang panig ng pinto. Napaupo si Mel sa sahig. Kahit gusto niya ay hindi siya makasigaw. Narinig niya ang tunog ng paghila, parang may pilit na pumapasok kahit walang puwang. Pagkatapos, tumahimik. Walang tunog. Walang galaw. Lumipas ang ilang minuto bago siya nagkalakas ng loob. Dahan-dahan siyang gumapang palayo sa pinto. Hindi na siya natulog. Kinabukasan, sumikat ang araw. Binuksan niya ang pinto. Nandoon pa rin ang tsinelas niya. Ngunit nakapwesto na ito papasok. At sa loob ng bahay, sa sahig na kahoy, may bakas ng tila paa at parang basa ang mga ito. Napapunta sa kanyang higaan. Simula noon,
hindi na muling nag-iwan ng tsinelas si Mel sa labas. Pero gabi-gabi, bago siya matulog, naririnig pa rin niya ang tila yapak sa loob na mismo ng kanyang bahay.